Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang Balat Kalabaw. Ika-10 Pakinggan natin. Lo, kanina po di ba? Kanina lamang ay apakaraming tao dito. Nasaan na po sila? Sina Burnok, sina Mang Teban, sina Kapitan Gismundo. Asa na po silang lahat? Takang-takang tanong ni Pinggoy sa kanyang lolo. Bahagya namang napangiti si Lolo Anding. Apo, umuwi na sila kanina pa. Hindi ba't ikaw pa nga ang nagsabi sa kanila na umuwi na sila at wala nang dapat pang pag-usapan pa? Matapos magsalita si Kapitan Gismundo. Nagulat nga kami sa iyo ng lola mo. Sa sinabi mo ngayon, Apo, mahusay ka palang magsalita sa harap ng maraming tao. Tugon ni Lolo Anding sa kanyang apo. Pagkatapos noon, pinauwi mo na silang lahat. Aaminin ko, nakakapanibago, Apo, ang iyong mga ikinilos. Pero, hangang-hanga kami sa iyo ng iyong lola. Ang tali-talino pala ng apo namin na ngayon lang namin nalaman. Talagang sa akin ka nagmana, Apo. Sambit pa ni Lolo Anding. At kagaya nga ng sinabi ni Lolo Anding, ay nagsipag-uwian na nga ang mga tao matapos magkaroon ng pag-aayos mula sa mga magulang at mga nangangalaga ng mga bata. Kwento pa ni Lolo Anding. Subalit, hindi pa rin maalis-alis sa isipan ni Pinggoy ang mga pangyayaring sinabi ni Lolo Anding. Paano nangyari yun? Paano ko nagawa ang mga bagay na yun? Lalo na yung magsalita sa harap ng maraming tao. Mga katanungang tumatatak sa isipan ni Pinggoy. Nang maya-maya lamang ay tila nag-alboroto naman ang tiyan ni Pinggoy at nagmadali na siya at madudumi na siya. Lo, teka lamang po. Nadudumi na po ako. At sabay kumaripas ng takbo si Pinggoy pauwi. Pagkarating niya sa kanilang bahay, ay agad itong nagtungo sa likod bahay. Dali-daling nagtungo sa kanilang palikuran. Subalit, hindi mabuksan ni Pinggoy ang tabing ng daanan ng palikuran. Hindi maalaman ni Pinggoy ang gagawin sapagkat pupulandit na ang kanyang dumi. Nang biglang nakarinig ng malakas na tawa si Pinggoy. Kilalang kilala ni Pinggoy kung kanino ang tawa na yun. At saka pa lamang nabuksan ni Pinggoy ang tabing ng palikuran. Teka muna, Abel. Mamaya na tayo mag-usap. Kinakailangan ko na talagang dumumi. At pagkatapos dumumi, ay agad na lumabas ng banyo si Pinggoy upang puntahan naman si Abel. Natawa ng tawa
nung mga sandaling ito. Bakit ka ba tao ng tao, Abel? Dahil ba sa natatay na ako? Tanong pa ni Pinggoy. Hindi mo ba alam? Kumunti ka na ako mapadumi sa akin sa lawal. Tapos hinarangan mo pa yung daanan sa Casillas. Sambit pa ni Pinggoy. At sinuklian lamang ito ni Abel ng katakot-takot na tawa. Pero ayos lamang iyon. Ang higit na ipinagtataka ko ay ang mga sinabi ni Lolo sa akin kanina. At hindi ko talaga ito maunawaan pa. Sambit na lamang ni Pinggoy. Bakit naman, Pinggoy? Ano bang nangyari kanina? Tanong naman ni Abel. Kasi, ang daming tao dito kanina sa amin. Kanina. At inireklamo nila ako. Lalo na nila Bornok. Kasama ang kani-kanilang mga magulang. Kwento pa ni Pinggoy. Yung sinasabi kasi ni Lolo kanina na ginawa ko daw ay hindi ko naman matanda na ginawa ko. Dagdag pa ni Pinggoy. Yun lang ba? Hindi sa ngayon, sa tingin ko, wala ka nang paproblema yung Bornok pa. Hindi ba? Sabay ngisi naman ni Abel. Tinulungan na nga kita eh. Ayaw mo pa ba nun? Biglang sambit ni Abel. Biglang napamulagit ang mga mata ni Pinggoy pagkarinig nun. Abel! Huwag mong sasabihin na ikaw ang may gawa nun. Gulat na tanong ni Pinggoy. At lalong tumawa ng napakalakas si Abel. Oo, Pinggoy. Ako lang ang may gawa nun. Paano kasi? Ayaw mong ipagtanggol ang iyong sarili. Kung kaya't ako na ang tumulong sa'yo. Para ka kasing tuod. Hindi mo ba alam na bubuntalin ka na nila? Subalit ayaw mo pa rin lumaban. Sambit pa ni Abel. Paano naman ako lalaban sa kanila? Ang lalaki nila. Ang dami pa. Pero ano ba talaga ginawa mo, Abel? Tanong pa ni Pinggoy. Ano ba bang ginawa ko, Pinggoy? Kung hindi, sumapi ako sa'yo. Panandalian lamang. At ako ang nagsalita ng nagsalita sa mga tao. Hindi ba't maayos ang ginawa ko? Tugon ni Abel. Sabay tawa nito. Hindi ba't manghang-mangha sa'yo ang mga kababaryo mo? Maging ang lolo't lola mo. Tuwang-tuwa sa'yo. At nagmukha kang napakatalinong bata. Pangisi-ngisi pang tugon ni Abel. Ibig sabihin ba niyan, Abel? Kaya mo lang sumanib sa mga tao? Tanong pa ni Pinggoy. Ganun na nga, Pinggoy. Ganun na nga. Ang totoo, yan talaga ang ginawa ko. Kaya umalis ako ng ilang araw. Hindi ba't sinabi ko sa iyan? At ang pinagawa sa akin ay nadagdagan na ang aking mga kakayanan. Nagagawa ko ng sumanib. Kaya na ng aking kapangyarihan. Sambit pa ni Abel. O ganun ba, Abel? Ang galing naman. Teka. Ibig sabihin ba niyan ikaw din ang may gawa kung bakit nabalian ng braso sila Bornok?
Biglang tanong pa ni Pinggoy. Uy, Pinggoy, yan ang hindi kasama sa mga ginawa ko. Totoo na sinaniban kita. Pero nung nasa harapan lamang ng bahay nyo, dun lamang kita sinaniban. Yung maraming tao nagrereklamo sa'yo, dun lang kita sinaniban. Sambit pa ni Abel. Ano ka mo, Abel? Pakiulit nga. Tanong pa ni Pinggoy. Oo, Pinggoy, tama yung narinig mo. Iyon lamang ang pagkakataon na sinaniban kita. Nung maraming tao na dito sa harap ng bahay ninyo, sapagkat mukhang paiyak ka na eh. At ayaw mo pa rin ipagtanggol ang iyong sarili. At mukhang pinagkakaisahan ka na nila Burnok at ng kanilang mga magulang. Kung kaya't naisip kong tulungan ka na. Kaya doon lang ako sumanib. Biglang natigilan naman si Pinggoy nang marinig ang tugon ni Abel. Ganun ba, Abel? Ano yung sinasabi nila na binalian ka daw sila ng braso? Tanong ni Pinggoy. Ba, Pinggoy, wala akong kinalaman dyan ha. Pangako ko sa'yo, wala akong ginagawang ganyan. Baka ikaw talaga ang may gawa nun. Hindi kaya, Pinggoy? Tanong ni Abel. Wala nga talaga akong maalala, Abel. Wala akong maalala na ginawa ko yun. At ang sabi rin kanina nila Burnok, nung hinampas nila si Kulas, ay bigla daw akong humarang. Pero yung mga pangyayaring yun, ay naaalala ko pa. Ang nangyari kasi nun, ay biglang sumugod si Kulas. At sinugod niya si Burnok. Garit na garit ang aso ko nung si Kulas, sapagkat tinulok ako ng malakas ni Burnok. Sinugod ni Kulas si Burnok at tinangkang sakmalin. Pero nakaiwas naman si Burnok. Ang sumunod na pangyari ay nakahawak na ng pamalo si Burnok at maging ang iba pang mga batang kasama nito. May kanya-kanya na silang hawak na pamalo at hahampasin na nila si Kulas habang napahiga naman ang aso ko matapos hampasin ni Burnok. Noong mga sandaling yun, ay nadala na ako ng aking emosyon. Napatakbo na talaga ako upang sakluluan si Kulas. Kaya nga lamang, kasunod nun, ay wala na akong maalala pa. Kung kaya't yung kwento nila Burnok na pagkampas nila ay nasa na daw ng katawan ko. Yung mga hampas nila na para dapat ay kay Kulas. At pagkahampas nila, ang kasunod naman nun ay mga nangabali ang kanilang mga braso. Na sila na humampas kay Kulas. Lahat nabalian ng braso. Ako naman, ay wala talagang maalala na nangyari yun. At wala rin akong naramdaman na sakit o ano pa man. At hindi ko nga naramdaman na nasa lag ko ang kanilang mga palo. Kwento pa ni Pinggoy. Di kaya, Pinggoy, ikaw talagang gumawa nun? Tanong pa ni Abel. Paano ka naman masasagot yung tanong mo, Abel? Hindi ko nga alam ang nangyari. Wala akong maalala. Tugon ni Pinggoy. Hindi pa, Pinggoy. Ang tawag sa'yo ng mga bata eh, balat kalabaw. Baka kaya hindi ka nasaktan sapagkat meron ka talagang balat kalabaw. Sabay tawa naman ni Abel. Bigla namang sumimango si Pinggoy. Paano naman yung mga nabaling mga braso? Alam mo naman papaliwanag yun. Wala akong maalalang ginawa ko yun. Tanong muli ni Pinggoy.
Yun din ang hindi ko alam, Pinggoy. Mas maigi siguro na tanungin mo yung manggagamot na kababaryo nyo. Baka may nalalaman siyang hindi pang karaniwan tungkol doon. Mungkahi pa ni Abel. Habang iniisip ni Pinggoy ang sinabi ni Abel, ay biglang may tumawag sa harapan ng bakuran nila Pinggoy. Pinggoy! Pinggoy! Nang biglang napansin ni Pinggoy ang takot sa mukha ni Abel. Abel, yung boses na yan ay si Kapitan Gismundo lamang yan. Siya ang bago naming Kapitan del Barrio. Sambit ni Pinggoy. Nang biglang nagpaalam si Abel kay Pinggoy. Abel, bakit aalis ka na? Mabait yan si Kapitan. Sambit pa ni Pinggoy. Dahil doon, ay walang bakas ng pagbibiro, ay saka nagsalita si Abel. Hindi mo nauunawaan, Pinggoy. Yang kapitan nyo na yan. Siya ang antingero na gumapo sa akin. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Lito Estoque. Boss, shout out po. Nais ko rin pong batiin ng maligayang kaarawan po si Ma'am Buday Kasiple dyan po sa may Barangay Banban, Pikino, Kalinog, Iloilo. Happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. At ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Val Dayon. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Herbias family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Migs Mateo Herbias. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Bongbong Layug of Sinabakan, Candelaria, Zambales. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Ligaya. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko rin pong i-shoutout si Boss Val Dayon at sa mga taga Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.
Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tatay Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po, maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa'yo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.